We have a We have special a guest special here guest here tonight, tonight, Mr. Mr. Arnel Ernel Liloan, Liloan, a a graduate of graduate of Bachelor of Bachelor of Secondary Secondary Education Education major in major in Filipino Filipino in in St. St. Peter Peter College College at Iligan at City. Iligan And he City. is And now he is currently now currently teaching in Manolo in Manila Fortich Fortich National High National School. High School. So, So, tonight, we will tonight, be we will be discussing about discussing about teacher-centered and teacher-centered and learner-centered learner-centered approaches to approaches to materials and education. Now, to start, who's gonna ask gonna first? ask first. Okay, Miss Okay, Jilly Miss Rose. Jilly Rose. Good evening again, sir. So my question is, what are the key differences between instructional materials used in learner-centered approach to those used in teacher-centered approach, and how can they be integrated effectively in the classroom? Am I audible? Hello po. Okay. Ay, sige, doon na Dili mak na, dili maklaro. Ay, okay, sir. Ang kana, sir, madunggan na, sir. Oh, kana. Okay, so Karat again, mo gud. oh, sorry, sir, okay. Again, this is my question. So, what are the key differences between instructional materials used in a learner-centered approach to those used in teacher-centered approach, and how can they be integrated effectively in the classroom? Okay, as a new teacher, so ang kalainan for me also the difference between learner-centered and the question is cannot be ano, wait, just so magkalahi-lahi siya in terms of instructional materials. It's very ano kasi siya kasi gumagamit tayo ng mga instructional na talagang good for the students, while the ano ba yung question? Hindi ko kasi maano yung tanong eh. Okay, so, what Saglit lang. Titingnan ko na lang dito kasi. Okay, sir. Hindi ko masyado marinig. Saglit lang nga nag-sensitive. Basahin ko na lang yung question. Okay lang? Okay lang po, sir. Kasi di ko maano talaga. Yung question mo is about Key differences between learner-centered and teacher-centered approach in instructional materials, sir. what are the key differences between instructional materials used in learner-centered approach and those used in teacher-centered approach, and how can they be integrated effectively in classroom? So for me kasi, as a teacher, magkaiba kasi sila ng stelo. Iba-iba yung way namin in teaching. Like for example kasi ako, yung talagang pag gumagamit tayo ng mga instructional materials in teaching is yun bang naka-base tayo sa mga sources na hinahanap natin to teach. Like for example, gumagawa tayo ng mga instructional, while pag gumagamit kasi tayo ng mga, kasi learner-centered, may dalawang classification yan, learner-centered saka teacher-centered. Pag sinasabi nating learner-centered, yung mga estudyante, more on students tayo, di ba? So, nakikinig lang tayo the way kasi yung mga teachers kasi, nagsusupport lang. So, balik kami yung mga teachers, sinusuportahan lang namin, tapos nagpapalo up kami, nagbibigay kami ng mga additional idea doon sa mga sinasabi ng mga estudyante kasi learner-centered. Then sa teacher-centered naman po, ito yung halos lahat ng teacher, sila yung gumagawa, sila yung nagsasalita, tapos sila yung nagbibigay ng mga ideya, tapos yung mga estudyante nakikinig lang sila, tapos nagbibigay ng kaunting idea, or sila nagbibigay ng exchange of ideas sa teacher nila. So, ginagawa namin yan, kasi ako as teacher talaga, mixed ako eh, talagang minsan gumagamit ako ng instructional materials, at minsan din nagiging learner-centered at nagiging teacher-centered kasi kailangan ko siyang
i-combine para mas maintindihan ng mga estudyante. Kasi pag ako lang lahat nagsasalita, yung teacher-centered lang yung gagamitin ko, parang hindi ko kasi makita sa mga estudyante if they learn something from me, kung naiintindihan ba nila. So dapat kasi merong exchange of idea. No, dapat kasi talagang nag-aano kayo nagbibigay ka ng opinion mo at pinapakinggan mo din sila, nagtatanong ka din sa iba, dun sa mga estudyante din na mga kaklase nila. Then isa-summarize or isa-sum up yung mga ideya, tapos mag-aano kayo as teacher, tatanungin mo sila, tapos ganun mag-exchange kayo ng idea para matuto kayong lahat, no? Para sabay-sabay kayong matututo. Thank you, sir, for answering my question. Okay po. So, Please proceed with the question. Yes, good evening again, sir. What kind of support do you feel would be helpful in your teaching challenges? Okay, the question is what kind of support resources do you feel would be helpful in overcoming your teaching challenges? Yun po ba? Yes, sir. Okay po. For me kasi talagang napakahirap for me kasi nagta-travel ako from Sangkanan to Manolo Fortich National High School every day. And then hindi ko kasi hindi ko kontrolado yung weather. Minsan umuulan, minsan mainit, minsan madulas yung daan. So yung mga yung mga support na ginagamit ko in teaching, kasi medyo minsan wala akong laptop, wala akong mga gadget na pwedeng magagamit. So talagang gumawa ako ng paraan. So ano ba tawag doon, umutang ako, and then kumuha talaga ako ng laptop for me to support my way of teaching. Kasi mahirap kasi pag wala kang mga gadget sa panahon ngayon, gumagamit tayo nito para mas madali yung information, di ba? Magse-search na lang tayo, and then pag-aaralan natin, and then yun yung iaano natin sa mga estudyante. Kasi mahirap yung mga challenges being a teacher, hindi madali. Lalo na pag ako kasi, hindi kasi ako masyadong mataas talaga, tapos napaka-friendly ko when it comes to teaching sa mga estudyante. So, mahirap yun kapag ang challenge kasi doon is paano mo i-overcome yung pagiging napakabait mo. Then merong mga estudyante na, sir, ganito, tapos pwedeng anytime pwede mo silang kaibiganin, tapos medyo maaabuso ka, di ba? Maaabuso ka, tapos sasabihin mo, paano ba to, naging kaibigan ko na siya, hindi parang naaano ka, pagalitan siya, parang hindi mo na siya, ano ba ang gagawin mo, ano kung gagawin ko dito, yung sinasabi ko talagang ganun, kasi mahirap sa akin na parte, kasi palangiti ako, hindi ako yung kaya ng teacher na talagang nagagalit sa estudyante, and then yun, talagang napaka-friendly ko. So yung mga estudyante ko kasi parang itinitreat or tinatrato ko sila ng mga younger brother or mga younger sister ko, kaya ayun, kung medyo nagsasalita ako sa kanila na medyong pinagsasabihan ko lang sila, pero minsan naiilang ako, yun yung challenges for me, no, na paano ba, at isa pa din yung mga talagang pag bumabiyahe ako, paano ko isusupport yung self ko pag wala akong mga income, wala akong pera kasi wala pa akong sahod. Ganun, so mahirap yun eh. Then yung mga materials na ginagamit ko, paano ko siya gagamitin, paano ko siya sisimulan, no? Ano yung gagawin ko para mas maintindihan ng mga estudyante ko. So, yun talaga yung mga challenges na talagang nangyayari sa akin ngayon as a new teacher. Yes, sir. Thank you for sharing this. Very helpful to us because as a teacher, it can greatly assist us in future teaching challenges. Okay po. So, okay, My question, sir, is that diba you use technology in teaching, now, which do you think is more effective, the traditional materials or the technological materials? So far, sa akin talaga, napaka-use or napakagamit talaga yung ginagamit natin ng mga technology ngayon. Kasi yung mga, excuse me for a while,
Kasi yung mga resources na ginagamit natin, pag meron tayong mga hindi naiintindihan, isi-search na lang natin yun eh. Tapos pag-aaralan natin, gagawa natin ng comparison towards the other information kung talagang nagtutumpak ba siya. And then, syempre, mayroon din namang mga researchers na gagamitan natin. Diba? Like, for example, titingnan tayo sa aklat, then magsi-search tayo para marami tayong information. So, napakagamit talaga natin yung mga, napaka-useful sa atin yung gadget. And then also napakaganda din naman yun ng yung traditional kasi yung traditional gumagamit tayo ng mga mga materials na pwedeng makita ng mga bata kasi visible sa kanila, di ba? And then makikita natin na talagang pag traditional yung ginagamit natin, natututo din sila at mas natututo sila kasi kumpara ngayon, di ba? Kasi pag traditional, pag sinasabi nating gadget or technological, napakagamit talaga, napakaganda kasi mas madali na lang gumagamit tayo ng mga PowerPoint sa loob ng classroom. So nagpe-present na lang tayo, di ba? Less talking yung teacher, less talk tayo and then hindi masyadong mahirap magturo. Kasi mas madali nilang naiintindihan lalo na pag mayroong mga cartoonings o like for example yung mga sa akin kasi Filipino teacher ako so nagtuturo ako like for example sa pabula so gumagamit tayo ng mga hayop no as character sa ating mga ipinapakitang mga clips or mga videos. So, syempre, yung mga bata, pag sinasabi nating mga videos, mga cartoons, talagang na-attract silang manood. Kaysa nagsasalita lang tayo, di ba? Naboboard sila. So, hindi sila aantukin. Tapos, gagawa din tayo ng mga technique and other strategies in teaching. Thank you, sir. So, other questions? Yes, please. Yes, please. Okay, for my next question, sir, is how do you make your students love what you are teaching? Siyempre po, ginagawa ko talaga yung paraan paano nila magugustuhan yung way ng pag-aaral or yung way ng pagtuturo ko, no? Marami kasing strategies na pwede mong gamitin eh. Hindi kasi talaga pag nagtuturo ka, wag yung masyadong talagang focus ka lang sa pagtuturo and nagsasalita ka lang, nag-aano ka lang. Kailangan mong gumamit ng way or paraan kasi iba ka ngayon na yung generation ng mga estudyante, di ba? So dapat alam mo paano sila mai-impress. So like for me, DJ ako from Iligan City ng Yes the Best at Love Radio. So yung ginagamit ko sa technically yung ginagamit ko is from audio na talagang alam ko paano gumawa ng local drama yung radio. So instead na pag nagkakaroon ng storytelling or mga kwento, 'di ba kadalasan pag Pilipino ang daming kwento, no? So yung ginagawa ko is binabago ko yung boses ko. No, iniiba-iba ko like for example yung matanda lang sino bang nagsabi sa yung mga ganon, yung ganon, tas binabago ko siya. Marami kasi akong boses na nakukuha. So, binabago ko yung stelo ng pagtuturo. So, nai-impress yung mga estudyante. Tapos, pag medyo inaantok na sila, pwede akong gumawa ng mga drill. So, patatayuin ko sila, tapos gagawa ko ng mga exercise for energizer para ma-boost yung confidence nila. And then, sa pag-aas ng question sa kanila, meron kasing mga talagang nagsasagot na may tama naman konti, di ba? Parang kailangan mo silang i-place na, okay, congratulations, ang galing, bigyan natin ng palakpak, okay, bigyan natin ng points, para mas yung estudyante kasi, para maano, wow, tama pala ako, tapos magtanong ka ng iba, tapos ikukumpara ko tama, tapos balikan mo naman yung hindi nakasagot, para ma-impress sila, wag mo sabihin na, uy, mali yung sagot mo, mali agad. Wag mong sabihin yung ganun kasi hindi na sila magpapataas ng kamay kasi matatakot na sila, mahihiya sila. Lalo na pagtatawanan sila ng kanilang mga classmates. So, kailangan gumawa ka ng paraan na paano mo sila i-impress or paano mo sila bibigyan ng pagkakataon na ma-showcase yung nila, yung talents nila and then yung mga sagot nila, di ba? Kailangan wag kang masyadong strict na teacher. Wag masyado yung talagang sa panahon na ito na from the morning nakasimangot ka until the end of class na 1 hour tatapusin mo nakasimangot ka talaga. Dapat pagpasok mo kung nakasimangot ka, iiwan mo yun sa bahay or iiwan mo yun sa other rooms. Pagpasok mo, ibahin mo na yung mood mo. Kung galit ka sa kabilang classroom, pagpunta mo sa isang classroom, maging masaya ka na. Kalimutan mo muna yung sa kabilang classroom. Yun yung technique ko talagang, nafe-feel ko naman talaga na gustong-gusto ako ng mga estudyante ko, the way I teach, no, sa kanila. Okay, sir. Thank you, sir. So yes, Miss Christine, you have further questions?
Yes. My next question is, how do you ensure that the teaching materials you create are effective in helping students learn? Okay, your question is how do you ensure that you create or effective in working through them learn? I am Yes, correct? sir. Okay. So talagang talagang ini-ensure ko na talagang yung way of teaching ko is talagang magugustuhan nila. Tama ba? Yes, sir. Okay. So, yun yung ginagawa ko talaga is talagang gumagawa ako ng mga strategies, gumagamit ako ng mga techniques, different kind of technique in teaching. Kasi hindi ko talaga kailangan na paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. So, kailangan pag ganitong araw, yung way of teaching ko ganito, pag ibang araw, iba na naman. Para ba ma-surprise sila everyday. Tapos pag pumasok ka sa classroom, wag mong iubos lahat. Wag mo talagang idiretso na, oy, ito yung impression nila. Kasi magbabago, kailangan mabitin sila sa way of teaching mo. Na palang hahanapin nila, oy, na gusto ko ganito siya, kasi ganito siya magturo. Yun yung talaga dapat na pag pumapasok ka sa classroom, talagang na-challenge sila, di ba? Makikita nila na, uy, iba na naman yung strategy ng teaching ni sir na gustong-gusto ko talaga na bigla na silang matatawa, yung mga ganun na talagang napaka-participative nila, na magpa-participate talaga sila the way you deal with them, no? Yung paano mo sila dalhin, paano mo sila wag kang mag-focus sa ano lang, sa isang corner lang ng talakayan mo, no? You go beyond na talagang may connection naman dun sa talakayan or sa topic or sa discussion na gagawin mo para magugustuhan nila talaga ng sobra. And then they will love you as a teacher or their teacher, and then matututo kayo ng sabay-sabay. Kasi yung teacher naman talaga, everyday is a learning process, di ba? According to John Dewey, hindi naman talaga hindi naman tayo nakaka-focus sa ano lang, sa isang anggulo lang. Kailangan alam natin to kasi paano pag magtatanong yung estudyante natin, paano natin sila sasagutin, no? 'Di ba dapat alam natin? Oo. Dapat anda tayo everyday. Yes, sir. Thank you so much for answering. So So, that that would would be be all. all. Now, Now, sir, sir, as as future future educators, educators, we would like to ask some advice advice on on how to be an how effective to teacher. Okay po. So, as future educators, no, sa inyo na talagang pinangarap ninyo na magiging guro, ako kasi talaga from the first talaga sa buhay ko, napakahirap maging teacher talaga. Hindi siya ganun kadali kasi ako talaga working student from grade 1 until college, and then napakahirap for me na ganun lang na nagsi-self-support ako, and then kasi gusto ko talaga magturo. Yung pangarap ko sa buhay is magiging teacher talaga. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko na darating yung araw na magiging isa din ako sa kanila. So, wag tayong mawawala ng pag-asa, and then focus tayo sa pangarap natin, no? Hindi mo kasi kailangan na madaliin yung mga bagay-bagay na gusto mo. Kailangan mo kasi yung pagsumikapan. Kasi pag pinaghirapan mo, pag nakamit mo, napakasarap sa buhay talaga. Yung feel mo talaga na, oy, ito yun, pinangarap ko yun. At yung mga negative na naririnig ninyo, wag nyo pong tanggapin yun. Yung mga negative advices na yan. Kasi, meron kasi sometimes na di-discourage kasi, oh, ganito, wag kang gumawa na ito, ganito kasi elementary ka, mahirap ka makapasok. Wag ganito, ganyan, ganyan kasi, wag, mahirap yung maging teacher. Wag po. Pag pangarap mo na maging teacher, then focus on it na talagang, kaya ko yan. Kaya nga ng iba, how about me? No? Ganun yon. So, kailangan, kayo mga future teacher, darating yung araw na magiging teacher na din kayo, then dun nyo mafe-feel na napakasarap palang maging guro, maging teacher. thank you so much Thank you so much, sir, for your advice. Okay. So, Okay po. guys, a round of applause for our guest. Thank you so much, sir. Okay po, thank you. Kasi, pasensya na po talaga kayo kasi medyo mahina yung signal dito, and then, ewan ko ba, bakit na, parang naaano talaga ako, parang, this is the first time na, iba kasi sa personal yung kausap mo,
O pagkumpara sa ganito, parang naano talaga ako, nadadala ako na parang medyo, hindi ako kinakabahan, pero nafe-feel ko na ano ba yung sasabihin ko, parang hindi ko naiintindihan yung tanong niya o tumumpak ba yung sagot ko sa mga katanungan ninyo. And then, sana mayroon din kayong natutunan sa akin. No? Certainly, sir. We do learn a lot from you, sir, and we also kind of feel sorry for wasting your time, sir, since na yung mga technical No, no. issues. Yes, it's okay. Hindi po yun waste of time kasi alam nyo, yung pagiging teacher kasi kailangan versatile tayo, di ba? Napaka-elasticity natin eh. Dapat alam natin, no, ganun talaga yung buhay. Process yan eh. Huwag nating madadaliin, no? Kung hindi pa pwede din, just wait for at the time na talagang sa atin na yon or ganito, oy, medyo walang internet, so hintayin lang natin kasi hindi natin kontrolado yung mga pangyayari, no? Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay po. This concludes Okay. our interview. So, goodbye, sir, and thank you so much for your time, sir, and for answering our questions. Okay po, okay po. So, thank you din po. Thank you, and goodbye. Okay. God God bless. bless. Okay po, God bless.